good evening na, Doktor. Late Good ka kasi evening. Oo nga, good evening po sa inyong lahat. This is Dr. Homer Lim po. And Nilda po. Welcome po to our podcast. Ayun. So, marami daw nanood nung last episode natin with Ma'am Binky. I Yes. hope nag-enjoy sila Yes, as much as we enjoyed. of course, kasi it's a real patient. Oo. And sharing ng yung kanyang journey Opo. sa kanyang cancer journey Yeah. po. Pero, So, yun. So those who have not watched it, we strongly suggest you do. We are also on YouTube. You can just search Dr. Homer Lim, lalabas po yung podcast. Yes As well po. as nasa Spotify din tayo. So if you just want to hear our voice, ayaw nyo makita ang mga mukha Yes. namin. Pero mas maganda ho nakikita nyo kami. Oo, sa Oo. YouTube po. Oo, Yes. okay. And So, then you share it po to your friends. yeah. I mean, you have, maybe it's nice to, if you could share it. The reason being, ano po ako medyo shadow banned po ako. Oo nga eh. Yes. Oo. Oo, pero sikat na sikat yan si Doc. Hindi, sikat sa sikat sa pagbaban. Alam mo, marami na akong medalya sa Oo. Facebook. Meron akong 1 day, 3 days, 1 week, Oo. 1 month, 3 months. Parang 3 months, 3 months suspension. Oo nga eh. Pero actually, nililimit nila ho kasi, alam nyo naman ho, kung sino ho yung mga nagkukanyan, gusto magpalimit. O yun. Anyways po, ganyan ho talaga sa industry ng ng medicine. Okay. Hindi lang naman medicine. I mean, in all aspects na Yes. when you are controversial. Yes. Oo. Ay, dinaig pa nga natin yung controversy sa Senate eh. Ganun. Meron pa magdadaig doon? Oo nga eh. Hanggang ngayon. Doon naghahabulan, nagbabarilan. Wala naman tayong ganun Oo nga eh. Sa kanyon, ano? parang Korean novela. Ganon? Oo. Hinahabol lang naman tayo ng mga... Pero mas sana dapat ginawa na lang nilang kwan talaga. Yung pero medyo thriller ba? Talagang kwan lang naman. Talaga. Intriga lang talaga lahat po yon. Anyways po, hayaan na natin po ang politics. Tama. Oo. Tama. Let's leave politics to somebody else. Yes, oo. Sa mga taong gusto. Yun. Okay. Ngayon, doktor, umpisahan natin yung from kay Ma'am Binky, di ba? Yung kanyang journey sa cancer. So, one of the keys para to have a better parang cure, hindi naman cure or how to manage the cancer. Talaga it's really early diagnosis. Yeah, correct. Apparently, doktor, ang dami ko pa rin nakukuha na nare-receive ng mga text or mga call na regarding do sa nagbibigay ba kayo ng protocol ni Doc Homer pag hindi siya diagnosed? Kasi meron akong cyst na dito, ganyan, etc. And natatakot daw po sila, doktor. Baka cancer. Baka cancer, yun. Opo. Tapos kasi ang pinaka-first na kanila is masakit, may pain, nakakapa nila. Pero, saan yan? It's either sa breast, Okay. tapos kuminsan daw dito sa mga lymph nodes nila. Okay. Tapos meron din daw po dito sa, hindi ko alam kung paano nila nakakapa. Kasi ako nahirapan akong kapain. Dito sa mga pelvic nila. Oo, yung mga singit. Okay. Sabi ko, parang hindi ko makapa. Sabi ko, puro fats kasi po. Ayun, tapos sabi nilang ganun, ayaw daw nila magpa-check. Okay. Ayun. Kaya lang, syempre, kung one of the keys is really to have an early diagnosis, paano yun, doktor? Ikaw, ano i-recommend mo? Kasi we don't give naman your protocol to such parang self-medication. Kasi bawal po yun. Hindi lang self-medication kasi bibigyan mo eh. Hindi na self-medication yun. Kasi yung iba nagbibigay, dok. I mean, we have to be, kumbaga, we have to be conscientious. Yun. Ano ba sa Tagalog ang conscientious? Di ko rin alam eh. Igugugol. I-chat GPT ko po yan. Conscientious na yan. Oo. Adult ba yan? Adult. Dok, huwag kang ganyan na nalaman sa nila. Okay. Hindi, kailangan lang tayo mag-ingat. Yes. Kasi, of course, even though we want to help, pag hindi naman kasi cancer in the first place, unang-una, gagastos kayo ng hindi kailangan. Pangalawa, iinom kayo ng mga gamot na pwedeng makasama sa iyo kasi hindi naman cancer ang sakit nyo. So I think very important for people to realize na we are not here to
sell you whatever. It's here to give you proper guidance, proper dosing with the proper diagnosis. Yes, Hindi naman lahat ng bukol cancer. Kaya nga, Dok. However, sabi nga nila, if it smells like a duck, walk like a duck, talk like a duck, sounds like a duck, it must be cancer. Ay, paano yun ako? I walk like a penguin. You smell like a penguin. Yes. You swim like a penguin. Yes, oo. You must be a fat girl. Kasi gano'n talaga yung fat girl eh. Ganon maglakad. So, yun nga. So, it could be cancer. It might not be cancer. If you do not want to do biopsy, wala naman tayo magagawa, di ba? So, you can also do some blood test. Ayun, tumor doktor. marker. Pero remember, not all tumor markers can detect cancer. It could only mean it might be. Let's say nasa bukol mo nandito. Yes. Wala naman tumor marker yung para sa head and neck cancer. Dapat talaga sa mga ganun, biopsy. Sa breast, siguro, pwede ka mag-request ng CA153. Paano kung CA153 mo normal naman? Pero pwedeng cancer pa rin yun. Pero if it's very mataas yung CA153 mo, most likely, it might be cancer. And if we see na talagang yun nga, medyo parang you're leaning towards cancer diagnosis, then we might, depending on the situation, to give you the proper, the proper dose and prescription. No? Pero it's very important for people to understand, hindi tayo basta-basta nagbibigay left and right. Kasi we have to be, at least, responsible din tayo. No? We do not want to, just give it left and right. Kasi hindi po yan vitamins. Hindi po yan candy. Gamot po yan. So, we still have to respect. It's a drug. There are side effects. So, we have to be careful when we're giving these types of medicine. Yung iba pa nga, doktor ubo lang ng ubo eh. Tama. Lung cancer na daw eh. I mean, it is common right now na konting ubo. Yung iba nga inuubo 1 buwan, yung iba 3 buwan. Ayaw magpa-check. So pagka-check, wala na, puro stage 4 na. No? So it happens, but the best really is early diagnosis. If you are able to detect the cancer first or second stage, you're likely not to die of cancer. So all across, except siguro certain aggressive forms of cancer, but if it's stage 1 and 2, most likely you're not gonna die of these cancer, no? So yun ang problema kasi sa Pilipino. I notice this, Asians in general, pag may bukol, tinatago. Kaya nga yung iba nga, sobrang galing magtago. By the time, yung lola, by the time malaman ng family, hindi na niya matago dahil sobrang laki na ng bukol. Or nangangamoy na. So, ibig sabihin nangangamoy, bulok na yung cancer. That means that the tumor is already so large to the point na nabubulok na. So, it's very important really, no? Wag natin itatago. The earliest diagnosis, the better. No? Kasi, we also have to think, kasi kasi we as a parent, you as a parent, di ba? Natural, we don't want to burden our children. Yun din kasi ang mental, yung ano nila di ba? Yung wag na nating problemahin. Wag na nating dagdagan problema ng pamilya. No, marami na silang binabayaran. Hiningan nga ako ng pang-tuition tapos hingi ako ng pang-diagnosis ko lang. Di ba? Di ba mga ganun, di ba? Kaya isipin mo, kaysa ako magbayad ng tuition, hindi nila magpapadiagnose. No? Pero totoo yun, doktor, kasi syempre kung ako din iisipin ko, ayaw mo talaga ma-burden ng children mo because of your situation. So talagang titiisin ko na lang kapag masakit, pag lumalaki yung bukol, sabi ko tumataba lang ako, mga ganon. Diba? Pero so, isa kang malaking bukol. Hindi ko nga matago eh. Yung mga bukol ko doon. Kaya lang, mali po yun. Yun. So, kung meron mga tumor markers like sa breast, sa lungs, well, we can request naman from Dr. Homer kasi you cannot parang go to a diagnostic center or do sa mga high precision laboratory. So hindi kayo po pwede doon kasi hindi rin po kayo accommodate without request from a doctor. So mas maganda ho
i-text nyo na lang ako. Yeah, talaga naman. Para mag-text din po kay Doc Homer. Kasi syempre, we will ask from Dr. Homer. Kasi syempre, hindi ko din naman po memorize ko ano yung mga tumor markers. Pero malapit naman, may memorize na lahat ni, yes, malapit ko na rin yun. Lahat, ginugoogle naman niya eh. Tsaka ChatGPT. Ko talaga, doktor. Yes po, malapit ko nang malaman lahat yon. Para lahat po kayo magkaroon ng early diagnosis. Saka, alam niyo po, ang hirap po kasi isipin yun eh. Araw-araw, gabi-gabi. Alam mo, doon ka pa mamamatay eh, sa kakaisip na hindi naman pala cancer in the first place. May, speaking of cancer, one of the most, yung burden talaga, yung sinasabi mong mental anguish na may cancer, no? So, ito, may pasyente ako, just recently. So, this patient had liver tumor. I mean, sobrang laki na, it was like 16 centimeter. Malaki nga. He was diagnosed last year pa, mga June or July. So that's 1 year na ngayon from wala siyang ginawang conventional treatment. Hindi siya nagpa-chemo, hindi pa siya nagpa-radio, wala siyang ginawa except nagpunta siya sa amin. So during that time, he had a very big liver tumor and then meron na siyang mga metastasis sa pancreas, sa spleen. So talagang kalat na. But during this time when I first met him of August of 2025, he was so happy, he was jolly. So he said, I don't want to get treatment because I don't want to get sick. I don't want to have side effects. No, so wala siyang, so she just followed the protocol as well as doing weekly IV vitamin C, no? So, and lo and behold, so I said, isang taon na. Baka kailangan natin pa CT scan. So nagpa-CT scan siya ulit. The tumor, same size. Hindi siya lumaki. At least hindi lumaki. Pero ito yung nakakatawa. Siguro, yung mga scans niya before, hindi niya binasa. This time, binasa niya. Nakita niya, may metastasis na siya. After noon, nalungkot na siya. Hindi na siya makatulog. Yun. Imagine, the person had metastatic disease 1 year before pa. No treatments except yun nga, yung protocol and vitamin C. And now, hindi naman siya lumaki. Hindi naman lumiit. Same lang. Almost the same diagnosis. Nalungkot siya kasi first time niya nabasa, metastatic pala yun. Parang lumalabas, wala raw nagsabi sa kanya na metastatic ang sakit niya. So ngayon, nade-depress siya. Sabi ko, bakit ka made-depress? Hindi naman lumaki yung bukol mo. May naramdaman ka ba? Wala. Pumapayat ka ba? Hindi. Ano problema? So nothing has significantly changed. Everything has stayed the same. Now it's yung mental state niya. Yun na nagbago. Yun nga. So pumayat siya not because of the disease, kundi hindi siya makatulog kasi hindi niya matanggap na metastatic na pala siya. So yun yung issue. So it's really a mental state. So yun nga, yung mga may bukol dyan, tapos ayaw nila alaman kung cancer o hindi. So, pero araw-araw, gabi-gabi, iniisip nila, cancer, mamamatay na ba ako? Next, bukas baka hindi na ako dumilat, di ba? So, yun nga, yung mental anguish, yung worry about whether you're diagnosed nga with cancer or not. So, parang yun ang nakakaubos. Oo, ng iyong lakas. Naubos ang iyong lakas kasi hindi ka na nakakatulog. And that makes it, if you have cancer, not sleeping makes it worse. Your cancer becomes more aggressive because they found out that cancer, in general, cancers are more active at night. Where? Yes. Naku. So they did a research na found out that cancer cells seems to be more active at night. Pag gising ka, active din sila, gano'n. Pero mas active na sila pag tulog ka daw at night time. Kaya nga I mean in general, we always advise cancer patients do not eat after, let's say, 7 p.m. Avoid eating na. Because you still want to starve the kidney. Pag kumakain ka na madaling araw, you're feeding more cancer cells to become more active, di ba? So, yun nga, importante for people to realize, if you don't sleep, you're gonna make everything worse. Not just physically, but also mentally and psychologically. Kasi hindi ka nakakatulog, pwede ka masiraan ng bait, Kaya diba? nga, sa kakaisip no, doktor, nakakatakot din talaga yun. Kaya dapat magpa-early diagnosis kayo. Pero ang maganda doon, hindi lumaki. Yun na nga. Yun nga. So, isipin mo, you had
1 year na hindi niya iniisip. And yun nga, liver cancer, hepatocellular cancer na 16 centimeter, Ang laki they nga. rarely go beyond 3 months. Oo. Rarely. Oo. Rare. And this was 1 year, stable ka. Oo. Walang difference. Hindi pa siya natuwa, no? Di ba? Nabasa niya kasi metastatic. Oo nga. Hindi niyo naintindihan siguro yung binasa niyo dati, nagmamadali Hindi kasi siya nag-chat GPT. Kakopy niyo na ho yung chat GPT niyo. I-define niya po sa inyo kahit Tagalog yun. Tama. Tagalog. Tama. Totoo nga, no? Oo, yun. Tama. Correct. Kaya ganun yun. Dapat talaga aware ka rin. Tama. Pero kung minsan kasi, pagka nalalaman mo. Kaya nga may kasabihan sa English, di ba? Ignorance is bliss. Oo. Pakitagalog nga. Kapag hindi mo alam, happiness yun. pero kapag hindi mo rin alam, patay ka rin. Kaya bliss, pwede ka dahil ignorant ka or dahil wala ka talagang alam. Wala ka talagang kaya pwede kang happy at the same time patay ka din. Kaya dapat talaga alam na lang po natin. Para at least nakakapag-compute pa tayo ng eto ang gagawin ko sa araw-araw. Tama. You know, people don't, I mean, a lot of patients with cancer, once they've been diagnosed, then they appreciate the smaller things in life. No, they suddenly remember what's more important. Is my car more important than my children? Diba? Is spending time fighting over something better na irrelevant naman. Correct. Or better than just, spending quiet time. You don't have to be, just quiet time with your kids or grandchildren, diba? So these things become more, kumbaga, nagiging more significant. Because then they appreciate, these things, small things that before they disregard or parang tsaka na yan, di ba? Saka lalo na doon sa mga mayayaman. So, yan na naman ikaw. I-allocate nyo na po lahat ang Sa'yo. mga konyo. Ang mga konyo. Ang number ko po. Hindi, pero totoo yun na. Dr. Kumisan kasi, di ba? Mabuti nga yun nare-remind kayo Dapat may last will and testament, yung mga ganon. Pero at the end of the day, minsan, yung mga over naman na ganon, hindi sila namamatay. Diba ho? Hindi mo sila namamatay. Kaya let's be prepared. Pero of course, let's parang make the necessary precautions. And be happy always. Tama. Be happy like Nilda. She's happy. Happy talaga ako dahil sa mga karmic. Yes po, ganun yun. Sabi nga, kapag happy ka, happy din ang babalik sa'yo. Tsaka yung energy mo. Diba? Everybody wants to be with you because you're happy. Just like the same, we get the same feedbacks from our viewers, no? Gustong-gusto talaga daw nila si Nilda dahil nakakatawa daw. Oo po. Alam niyo ho, kuminsan din ho kapag ako nanonood, unang natawa din ako ng tao sa sarili ko. Pangalawa, pag tumingin ako doon sa salamin, natatawa din po. Sabi ko, akala ko payat pa rin ako. Hindi na kaya kayo ho, pag nagda-live ho kami, napapansin niyo nakaupo lang kami. Sabi ko kasi, Doc, huwag tayong tatayo. Makikita nila yung full body ko. Ganon? Pwede pa rin naman close up Hindi ka kasya sa frame. Hindi ka kasya sa frame. Baka hanapin pwede naman i-zoom out. Baka makita nila yung mga lumps ko. Baka ako ipatest ni doktor. Ayun. So, yun ang gagawin po natin. So, first of all, syempre, it's really okay to be afraid. Yes. Sometimes kasi talaga kapag hindi ka na afraid, baka naman medyo kutin mo yung sarili mo. Yeah, but fear is because it is unknown. Yeah, because you might be afraid of losing everything or you will be early away na from this reality. Tama. Or may iwan mo yung mga anak mo. Tama. The loved ones. Maraming kasing fear yon. Hindi mo ba kayo natatakot o kapag sila nagsuffer do sa mga nangyayari na sa inyo. Tama. Kasi every time naman we are sick, they're always part naman. Tama. Family members are always part of it. So it is really important
for us to know and discuss with the family members. Tama, tama. And then, kung natatakot to kayo, edi doon na muna tayo sa mga tumor markers. Oo, yung mga tumor Pero markers. Pero yun nga, I mean, that doesn't mean that if your tumor markers is high, it means cancer. Gaya nung isang nating, kakilala. Diba, mataas yung tumor marker niya sa colon. Tapos negative. Pina-CT scan, walang makita. Pina-colonoscopy, diverticulitis lang pala. Which is, pwede pa rin natin pa-diagnose further. So, magiging ko na siya. Proactive. Yes. How to treat it. No? So, at least naging proactive sila in finding the solution. Kasi very important to we should not delay. Kasi Pilipino din kasi mentality, we like to delay until the very last moment. Tsaka mag-self-medicate. Yun nga. No? So, hindi po biogesic ang mga gamot natin. Ayan na naman, blood name ka na naman! Paracetamol pala. Okay. Anyway, we just want to say hi to Ma'am April and Ma'am Jocelyn. Hello po, ma'am. Hello po. Sige, so going back. So, ano pa? Ayun. Doktor, napansin ko, yung mga age group talaga, mas bata talaga ngayon. And then, parang unique yung mga cancer. Tama. Meron silang sinasabing neuroendocrine. Neuroendocrine. Sabi ko, Dok, ano yun? Para mahirap i-google yun. Mahirap i-pronounce. Oo. So, saan yun? Kasi akala ko, brain kagad yun. Hindi. Kaya na merong endocrine di ba? Actually, you have certain cells that are neuro means in nerve. Endocrine is hormones. So, neurohormone. So, these cells actually can produce hormones based on signals from the environment or from your body. So it's called neuroendocrine cells. And actually, your intestine has the highest number of neuroendocrine cells. Kaya nga yung mas malaki yung intestine mo, mas madami. Ayun na nga. Kaya nga, di ba, pag kumakain ka, magiging happy ka. Oo nga, happy ako parati. Tapos ito, and of course, because these cells, they secrete certain hormones such as serotonin. Serotonin is a happy hormone. Kaya nga some people when they eat, happy sila after. Happy ka nga talaga. Sabi ko, sarap. Ano pa kaya ulam? Tapos doktor, bakit nagkakaroon yun? Nagiging cancerous din siya. So, kaya nga neuroendocrine. And these neuroendocrine cancers, maybe sometimes they are what we call slow growing, benign, slow growing. Some of them can become very malignant or aggressive. So ganun din. So it becomes a problem kasi nga sometimes these neuroendocrine are kumbaga a bit resistant to yung conventional therapy which is your chemo radio. So yun nga. So yun ang nagiging problema. So these are actually before talaga you rarely hear neuroendocrine. Siguro before the pandemic, isa lang, dalawa sa isang taon. Talaga, doktor, parang ngayon ang dami na Sobrang dami na. I mean, brain tumor nga. Dati, once a month lang ako makakita. Minsan, once every 3 months. Ngayon, every month, every week, isa, dalawa. Bago Brain. Bagong brain. And these are young people. That's, kasi baka sobrang nagamit yung brain. Hindi naman ba? Hindi ba? Ano bang cause niya, doktor? Nakakaba naman. Pag brain cancer ba talaga, it's either yung sleep mo rin or you don't take care. I mean, especially in young people, you don't really see brain tumors. Oo nga But it's very common talaga in naumpog ka lang, gano'n. Hindi naumpog. Hindi naman magkaka-brain cancer agad yun. Talaga, doktor, paano nangyayari dahil pa rin doon kay mRNA? Malamang kasi it doesn't make sense And most of the time when they're diagnosed kasi yung mga young kids, talagang malaki na yung bukol. Minsan to the point multiple na, di ba? Sinasabi. Mga batang-bata pa sila. Ngayon, yun, doktor. So, nakakalungkot pala, doktor, no? So, yung mga endocrine na ganun, doktor, kala ko kasi mataas ang sugar kasi endocrine, di ba? Sabi ko, siguro mataas ang sugar niya. Pero sige po, isasabihin ko po to kay doktor. Ngayon, cancer din pala siya. Tumor din. Tama. So, yun nga, they're not very common, but it can very be aggressive. It can be very aggressive. So the treatment would become a bit more aggressive also, depending on the situation. Kasi kung ganun siya, doktor, kahit saan pwede tumubo. So lahat ng organs mo affected. Most common neuroendocrine sa GI,
sa GI, abdomen, pwede rin sa chest, pwede rin kahit sa likod sa spine, no? Naku, Oo. ang So, dami palang no? oo. Kakapitan siya. Opo. Kasi nga your body is also composed of these types of cells or what we call the neuroendocrine cells, no? Ayun. Tapos, doktor, yun doon sa mga patient natin na, di ba, sinabihan na kunyari, tanggalin mo yung breast mo, di ba? Dapat susundin natin kagad. O kaya magpa-total hysterectomy ka na. Alam na naman may tumor. Na po pwede naman mawala din, di ba, no, doktor? Tama. Kaya lang, you will still do a protocol para lang to prevent na bumalik or what we call relapse, no? Oo. In fact, meron nga kasi ngayon sa US ngayon merong ang tawag dito. Meron silang conference on mga oncologists, no? So may latest study showing that in women who have fewer lymph node metastases and smaller tumors, no, you can even opt not to do chemo. You can opt to do endocrine therapy and kumbaga yung lifespan is almost the same. Oo. So I mean, just because we're getting kumbaga these treatments are getting more precise and kumbaga targeted talaga on the tumor. Endocrine neuroendocrine paano yun, doktor? Ano yung binibigay doon usually? Usually, pag neuroendocrine talaga, they do chemo and radio. Kasi hindi na maoperahan yan. Kasi most of the time, pag malaki na siya or kalat na. So usually, they would Saka walang symptoms, no, doktor, no? Kung may symptoms, late na nga. Oo nga, doktor. Late na. Yun ang That's naging the most problema. difficult with cancer, Oo, yung disease niya, hindi siya katulad ng sore throat lang, yung cough, fever. Alam mo na magkaka-fever ka anytime. Opo. Pero ang cancer, yung pala malignant ka na, no? Doon pa lang yung symptoms. So, too late yun. Pero sabi nga ni doktor, hindi naman tayo judge. God lang ang makakapagsabi. Tama. Yun ang people, dami lang tatanong sa Doc, ilan buwan pa buhay ko. Sabi ko, only God knows. Totoo naman only God knows, di ba? Di ba, meron nga din di ba, yung taga-US, di ba, Texas Houston, sabi, hanggang 33 months ka na lang. Sabi, in Jesus name, nagpe-pray na yung buong family, di ba? Tama. I mean, yun nga lang nagiging kasi parang na-stuck na tayo na, pag cancer maikli na lang buhay mo, no? But at ipinapakain sa kanila lahat. Lahat, yun nga, yun naman, wag natin kakainin lahat. Wag natin gagayahin si Nilda. Hindi ako puro kanin lang kinakain niya. Pero hindi ako mahilig sa matamis. Kanin lang. Kanin lang talaga. Carbo load. Din. Kaya makikita niyo sa katawan. Sa cheeks pa lang malaki na Ayun. Tapos, doktor, meron pa ako isang tanong. So, yung sinasabi nga nila yung mga rare cases na gano'n. Ngayon naman, doktor, kailan sinasabi, kunyari, for example, meron sinasabi na, kailangan yung bone marrow i-test. Magte-test ng bone through the bone marrow. Anong mga diseases yun, doktor? Usually, sabihin, pag bone marrow kasi, you're trying to find out kung merong leukemia, most likely. Cancer of the blood. The blood, So usually, pagka ganun, bone marrow talaga ang kailangan mo. So, yun nga, medyo invasive, tsaka masakit talaga yun. Yes kasi bone marrow, tatagos mo yung needle sa bones, no? So, medyo masakit talaga siya. So, but it is required, especially if you have abnormal blood cells when you draw blood, CBC, may abnormal cells. Most likely, you will need a bone marrow just for diagnosis. For diagnosis lang yun, doktor? Ganun din. If you have been diagnosed, well, before, if you had leukemia, talagang chemo lang. Ngayon, there are now immunotherapy drugs that seems to be able to help control, if not eliminate, control talaga the progression or yung paglala ng sakit. So there are drugs. The only problem with these types of drugs, sobrang mahal. Yes nga. Nakakalungkot. Parang 180,000 a week. Tama. I mean, 125,000 a week is parang over na nga yun Pero tama ka. Kasi yung iba talaga umaabot ng 800 a month. Oo nga, ang mahal, no? Pills lang yun, Yes, kala ko nga talagang siya yung mga targeted na irradiation ka, gano'n, hindi pala. Hindi nga naman kasi mata-target ang buong blood mo. Tama. Actually, I remember something, no? So, ganun din yung sinasabi ko na they just had a conference in
oncology sa US, no? Yung ASCO, American Society for Clinical Oncology, and may bago silang pill for metastatic pancreatic cancer. It's a pill. So those who were on pill actually live twice as long or 3 times as long as those who did not take the pill. Wow. Sadly, the pill costs parang $200,000 something. $200,000? Opo. Baka makaka-afford lang yan yung sa DPWH. Mga ganun, doktor. Hindi natin afford yun. 200,000 yung isang pill? Hindi naman yung one course, 200. Sino makaka-afford? Wala, yung taga-DPWH. Mga ganun lang. Hindi natin ma-afford. Ayun. Kasi doktor, parang binila ko yung zero noon. Pagka-times ko pa sa isang zero. Mahal yun. Oo nga, sobrang parang mahal. More than 1 million, ganon. Hindi, 250 is 12, ano yun? More than 12 million yun. Kaya nga, tignan mo, kulang pa ako ng zero, ng isang number. Ayun. Sobrang mahal yun, doktor. So, sasabihin ko na lang sa mga anak ko, euthanasia yun. Hindi ho legal sa atin yan dito. Kaya wag mo natin isipin yun. Basta dapat maging masaya lang tayo. So, early diagnosis, and of course, dapat always happy. Hormone tayo, yung serotonin. Serotonin yun. Serotonin. Oo. Kasi baka naman may pasok ko pa dyan yung nakakatawa namin ko. Alam nyo, yung nakakatawa ko, pero hindi ko na ho isi-share. Kasi baka ma-block lalo ma-blacklist ma-blacklist, baka puntahan siya sa bahay. Yes po. Tama. Ayun. And may question pa ako, isa na lang, doktor. Yung prostate, doktor, di ba ang sabi nila, common yun talaga sa lalaki? I mean, in all men, they have found, talagang in all men, you will have microscopic cancer. By 70, may microscopic cancer na ang prostate niya. May nag-text sa akin, Doc. Ang sabi niya, sobrang laki daw yung prostate niya. Sabi ko, gaano mo kalaki? Sabi ko. Basta ipisi-send ko sa iyo yung ultrasound. Sabi nga. Tapos, hindi pa naman sinesend. Ngayon, ang question ko, Doktor, is it possible pag malaki, extremely big, ibig ba sabihin yun, cancer na yun? No. Okay. See, men normally would have larger prostate as they age. So, it doesn't mean that you have a large prostate, may cancer ka na. Yes. So, I think people have to understand that, men specifically, large prostate does not mean that you already have cancer. It just means that you're getting older, sadly. Yeah. So, it's not true that, Kasi humihingi siya ng protocol mo. Sabi ko, first of all, like what I always repeat to tell them, sabihin ko na we need a diagnosis, your lab exam. Yan, gaya yan. Yan sa perfect example. Ayaw nila magpa-biopsy. Yes. So, we can request for PSA. Ayun, meron naman pala. PSA. So, ang PSA mo, the higher it is, then the more likely you will have prostate cancer. Okay. But if your PSA definitely is over 60, 70, most likely talaga may cancer ka na. Kasi sometimes the PSA would be elevated in men if meron silang infection. So, pwede rin mataas yun. So, I think, but very important, if your PSA is over 100% talagang may cancer. Pag 100% over. Pag 100 na over 100, sure yun, 100% over na yun. Pero kapag mga 10, 20, 10 wala pa, baka inflamed lang or malaki lang talaga yung prostate mo. So I think people have to, understand. So for that case, doctor, pwede natin bigyan ng request mo ng lab exam. Yeah, we can. Para kasi kuminsan anxious din ng lalaki eh. Hindi, mga lalaki, mga lalaki takot talaga magpagamot. Ayaw Injection maturukan. Takot eh. Gusto lang nila silang tusok ng tusok. Dok! Ano masama yun? Hindi masama yun. Masama. Tusok sila ng tusok ng mga karayon. Okay. Okay, nako. Pag sila tinutusok, ayaw na nila, natatakot na. Natatakot nga sila. Ganon din mga doktor. Ganon din Hindi nga nagpapakon yan eh. May sakit, may sipon. Ayaw ayaw mong inom ng gamot. Tama. Ganon talaga. Ganon talaga mga doktor. Kaya pero tayo dapat talaga, ang gagawin natin talaga, mag-early diagnosis po tayo. Parate. Yan, 34 minutes na tayo. pa ako doon. Sige na. Okay, one more before we end ang question ko.
hindi naman nagtatanong, natawa ka na. Kasi doktor, oo, kasi Oh. sabi ng mga menopause na, ano ba daw ang dapat gawin para daw hindi sila, for example lang, nagkakaroon sila ng brain fog. Opo. O ito, hindi naman tungkol sa cancer. Tapos kung minsan daw natutulala, malungkutin. Ano ba ang pinaka-con doon? Syempre, hindi mo naman maiiwasan na maging ganun sila kasi nga, wala na silang hormones na, alam mo, menopause na kasi. Oo. Pati pala yung mga happy hormones nababawasan. Nababawasan. Oo. Tama. Oo. Well, yun nga. So if you do have menopausal symptoms, we can give you some herbal, or if you want, we can also do hormone replacement, no, just to improve your quality of life. Very important yan. In fact, yun nga akala nga nila nagkaka-cancer na sila eh. Sabi ko, paano nyo nasabi? Nangangayayat daw sila. Sabi ko, ay, palagay ko, kailangan nyo patingin ho din sa isip, mag-psycho kayo. Kasi kung wala naman ho kayo, clean naman yung inyong, diba? Wala naman talaga, breast, okay naman. Benign nga lahat. Tapos, parang sa isip yata meron kon. Kaya nga sabi ko, doktor, I think dapat meron din tayong something for them to take para naman maging masaya pa rin sila. There are things that we can give for patients who, or for people who have these types of symptoms. Saka masusungitin sila, Dok. Normal yun. Bakit ganun? Kasi nga bigla silang nawalan ng hormone. So, irritable sila kasi iba-iba yung nararamdaman nila. Oo, parang parating Galit. parating merong war. Tama. Oo. Ganun talaga. Ganun talaga. Or nung time natin, kapag meron yan. Ang sungit yan. Tama. Oo. Para daw araw-araw ganun daw siya. Tama. Oo. Which is very... So, ano, doktor, ang pwedeng ibigay? Well, we can give, there are herbs like black cohosh, that's very good for hot flashes, for menopausal symptoms. But if they really want to correct, you can naman supplement with natural hormones, or what we call bioidentical hormones. So we also prescribe that, just to make sure that, if you are on bioidentical, I'm sure yung mga nag-bioidentical, I'm sure they are so happy because they can still maintain a high quality of energy yung lifestyle nila. Kasi yung iba pag nagme-menopause, natural wala nang energy, gusto lang sa bahay kasi they feel a lot of things. But when you're on bioidentical hormones, they actually have a better quality of life, and they can do more things, just like when they were 20, 30 years ago. So I think gusto ko yung ibalik yung 20 years old. Papayag ka muna. Waistline ko no 20 lang. 20? Maniwala ako waistline mo. 24. Kanina 20, ngayon 34. Pero plus 4 ulit 28. Tapos doktor, di ba, pwede ba sa kanila yung Enemen? Yeah, pwede rin. So these are, but they're not really to boost your hormones, but they're more for as an antioxidant, to protect the brain, to protect to help reverse age. Yun ang maganda, doktor. Kaya lang malulungkutin pa rin sila ganun. Well, if you reverse your age, then yung body mo will be able to produce the correct amount of hormones. Doktor, yung for example, yung sinasabi mo yung mitochondrial something, dapat i-correct din yun eh. Oh, of course. We can actually correct. Actually, these types of medicine, what you said, yung NMN, resveratrol, they're mitochondrial stimulators. So they stimulate your mitochondria to work better. Yun. Kasi ang kulang siguro kaya sila nagiging malungkutin. Hindi naman malungkutin po kasi positive pa rin sila pero parang wala na silang gana. Walang energy. Yung doktor, yung methylene blue. Yun. Yeah, that's also very good for the brain. Very good as a antioxidant, no? So, and also very good as a antibiotic, especially for those who have urinary tract infections. Doc, yung nagtanong kasi sa akin, friend ko yun, yung nanay niya, 80 plus na. Okay. Wala daw talagang sinunod, parati pong galit. Okay. No? Pwede pa ba siya mag-methylene blue? Pero for these types of patients, I doubt that methylene blue will actually work for them, no? So most likely pagka ganun laging galit, baka meron siyang a lot of old people have depression.
And Mm. that's how they, kumbaga, React. react. Yeah. Defense mechanism to be angry. I will not be angry. Una-una, hindi pa ako 80. Oo, 60 pa lang. 60 pa lang. 60. 60. Okay na, 40 Okay. minutes na Ay, tayo. 40 minutes na. Sige, Oo. Doktor. Thank Okay, you, Doktor, ha? So, Oo. before we go, final message, Nilda. Well, of course, we have already discussed a lot about cancer. And then, of course, we can still prevent, okay, to be, sabihin natin, malala ng ating stage or whatever the situation is. So, early detection is the cure, the best cure. Early detection will have early treatment. Okay. And of course, early treatment would translate to a better response. Yun. Oo. Yun na nga yung sinabi ni Doc. Hindi ko na i-repeat. Kasi baka ma-chat GPT ko pa ho yun. Pero tama si Doctor. So, early detention, early, hindi ko na detention. Oo, detention. Early detection. Oo, yun. Ayun. Okay. So, kailangan natin po yun. So, para naman maging best and of course tayo, we can discuss also this with our family members. And of course, talagang, you don't argue things na hindi pa natin alam. Tama. Diba? That is another one, another thing that we really have to improve on. Kasi when you say, may sakit akong ganyan, tapos nag-argue na kayo na hindi naman pala totoo. Tama. So, it's the best talaga na malaman natin what is your current situation as much as possible, as early as possible. Yun. Yeah. Saka remember, si doctor po, hindi ho nagbibigay ho yun ng protocol kung walang diagnosis. Opo, yun. Kaya mas maganda ho, tanungin na lang natin. Hindi po kami sari-sari store. Yes, oo. Hindi po kami department store. Yes, oo. Pero 7-Eleven ho kami. Tumigil ka. Ikaw lang ang 7-Eleven. Bukas bukas po para sa inyong lahat. Okay. Si doctor hanggang 7 lang. Pero pag tinetext ko po siya. Oo nga eh. Madaling araw. Madaling araw. Sumasagot ka agad. Oo, talaga? Yes. Multo yun, di ako yun. Hindi, bukas na. Next day na. Ayun. So, mas maganda ko, tanong na rin kay doktor, kung gusto niyo talaga malaman kung ano yung sakit niyo or cancer or whatever, we will ask for a lab exam. Yep. Yun. Okay. Yan. Open naman po si doctor for that. Okay. Other than giving you a treatment na out of his parang will. So, yun. Hindi naman. Pero syempre, of course, hindi naman kasi proper po yun. Tama. Yun. Correct. Okay. Okay po. So, thank you. Good day. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Parang